Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage. Sina Ling Luo at Panlit Ian ay parehong bumantong hininga sa huli. Sa sandaling ito, ang kanyang tono ay puno ng di kapani-pani walang kumpiyansa, kung gayon bakit hindi mo isipin ang kabaligtaran? Ang kabaligtaran, mangyaring liwanagan kami, Pavilion Lord. Kung ang gininto ang lotus ay sumisipsip ng habang buhay, putulin na lang ito. Namayani ang katahimikan sa malaking bulwagan. Ngunit ang isang pangungusap na ito, maging sa mga bihasang veterano tulad nina Leng Luo at Panlit Ian, o sa mga mas batak tulad nina Jiang Aijian at Ming Shiren, ay nagdulot ng bagyo sa kanilang mga puso. Napalunok si Jiang Aijian. Teka, Elder, ang pagputol ng gininto ang lotus ay nangangahulugan ng matinding pinsala at pagkawala ng pinakamataas na kapangyarihan. Paano makakamit ang 9 lives noon? Mula sa kasalukuyang pag-unawa, may dalawang paraan upang maabot ang 9 lives. Ang una ay sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kinakailangan ng gininto ang lotus at natural na pagpasok sa 9 lives. Ito ay lubhang mahirap dahil walang nakakaalam kung gaano karaming habang buhay ang kinakain ng lotus, 1,000 taon. 2,000. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nagtatago si Lasho ng isang reversal card bilang backup. Ang pangalawang paraan ay ang putulin ang lotus at magsimulang muling mag-cultivate. Ang pamamaraang ito ay hindi pa nasisuri, ngunit sino ang makapagsasabi na imposible ito? Posible kaya na ang pagputol ng lotus ay walang anumang side effect. Muling natigilan silang apat, isang 9-leaf na walang gininto ang lotus, iyon ay isang pseudo 9-leaf lamang. Kahit na walang lotus, mas mataas ka pa rin ng isang antas. Ang presyon mula sa ganoong agwat ay sapat na upang durugan ka. Batay sa mga available na datos, ang taas ng isang 9-leaf avatar ay hindi dapat mas mababa sa 15 metro. Sina Leng Luo at Panlit Ian ay parehong tumango. Hindi kasing talas ng pag-iisip namin ng mga kabataan. Habang bumubuntong hininga ang mga salitang iyon, parehong tiningnan nina Jiang Aijian at Ming Shiren si Ji Tiandao. Bahagyang namula ang matandang mukha ni Panlit Ian, medyo nahihiya. Kung ako ay matanda, ano naman ang Pavilion Master? Ano man ang mangyari, ang diskusyon na ito ay nakatakdang baligtarin ang kanilang naunang pag-unawa sa cultivation. Sina Leng Luo at Panlit Ian ay sabay na yumukod. Ang marinig ang mga salita ng Pavilion Master ay mas mabuti kaysa sa mag-aral ng 100 taon. Mga ideya lang, kung nais mong subukan, kailangan mong maging lubhang maingat. Samantala, sa labasan ng Sword Ruins, lumitaw ang isang gulo, nakakapanindig balahibong figure. Ang kanyang buong katawan ay nakatali ng lubad, at sa kabilang dulo ng lubad na iyon, ay isang tuyong bangkay na nakabalot sa punit-punit na damit panlibing. Saan man siya lumakad, ang mga halaman at damo ay nalalanta. Ang dumi at nakakatakot na aura na nakakabit sa kanya ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sabay-sabay na yumukod ang ilang cultivator. Pagbati, Sect Master, ikaw, anong nangyari sa iyo? Dahan-daang itinaas ni Zhang Yuanshan ang kanyang ulo, binuksan ang kanyang mga mata, at itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang kakaibang kulay ubing hibla ng enerhiya ang lumitaw, nakakonekta sa kanyang palad at kumalat palabas. Ilang disipulo ang nahuli ng hindi handa at hinawakan ng mga nakakatakot na palad sa kanilang mga lalamunan. Hindi mangyaring, Sect Master. Ang lakas ng buhay mula sa mga disipulo ay hinigop kay Zhang Yuanshan sa pamamagitan ng mga hibla, at nasipsip sa kanyang katawan. Binuksan ni Zhang Yuanshan ang kanyang basag na labi, at bumigkas ng isang salita, mabuti. Pagkatapos ay umalangaw ang isang mahinang boses sa kanyang mga tainga, huwag sayangin ang oras sa walang kabuluhang target. Yumuko si Zhang Yuanshan, tumango. Sige. Hinawakan niya ang lubod at kinaladkad ang bangkay pasulong. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit kalaunan ay narating ni Zhang Yuanshan ang gilid ng lawa, Golden Court Mountain. Sumagot muli ang mahinang boses, magpatuloy sa paggalaw. Hindi ang Golden Court Mountain ang iyong layunin. Kinaladkad ni Zhang Yuanshan ang bangkay at nagpatuloy sa pagpunta sa malayo. Sa sandaling iyon, sa kagubatan sa tabi ng lawa, pinanood siya ni Ye Changsan na mawala sa paningin.
Bumulong siya, isang puppet. Pagkatapos ay tiningnan niya muli ang Golden Court Mountain, may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Kinabukasan sa Green Jade Altar, payapa at tahimik. Second Mister, mas mabuti pang huminto ka na sa paghihintay. Matagal nang inagaw ng Underworld Sect ang teritoryo ng Orthodox Sect. Kilalang duwag si Zhang Yuanshan, walang paraan na babalik siya. Hindi binuksan ni Yu Shangrong ang kanyang mga mata, ngunit bahagyang ngumiti. Walang pagmamadali, salamat sa iyong pag-aalala. Sa sandaling iyon, sa loob ng ilang milya sa harap ng altar, nagsimulang lumitaw ang mga bahagi ng madilim na ulap sa gitna ng matataas na puno. Second Mister, mukhang uulan na. Sabi ng sect, Master dapat daw ay tretuhin ka namin ng maayos. Sabi nila ang Sword Demon ay tunay na down to earth. Maaaring maging magkaibigan pa nga. Isipin mo na sabihin sa mga tao na kilala mo ang Sword Demon, ang laking prestihiyo. Umatras. Hindi lumingon si Yu Shangrong, ngunit bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Isang biglaang bugzo ng forceful energy ang lumabas mula sa kanyang likod. Tumingin siya sa kagubatan sa unahan. Ang longevity sword sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya. Marahil, isang malakas na kaaway. Ngayon, interesante ito. Gusto niya ng magandang hamon. Nasiyahan siya sa pakikipaglaban sa karapat-dapat na kalaban. Lalo na pagkatapos ng pagtanggal ng maraming pangalan sa kanyang listahan, naging mapurol ang buhay. Ngunit ngayon, ang kakaibang pagbabago ng enerhiya mula sa unahan ay muling nagpasigla sa kanya. Nagsimulang malanta ang mga puno. Ang mga dahon ay lumipad pababa. Nakita ni Yu Shangrong ang gulo na si Zhang Yuanshan na humahatak ng bangkay sa pamamagitan ng lubad sa kagubatan. Mula sa itaas, ang eksena ay mukhang napakakaiba. Isipin, sa isang desyerto na kagubatan, isang bangkay humahatak, maputik, halimaw na figure ang lumitaw sa harap mo. Ano ang iisipin mo? Yu Shangrong, bulong ni Zhang Yuanshan. Nagkita, muli tayo. Hindi inaasahan ni Yu Shangrong na maging ganito si Zhang Yuanshan. Naramdaman niya, kakaiba, gusto mo akong patayin. Ang lahat ng nasa listahan ay mamamatay sa aking espada, bulong ni Zhang Yuanshan. Ang kanyang mga pupil ay gumalaw ng pabago-bago. Ang longevity sword ay hinugot sa kaluban. Tahimik ang hangin sa loob ng espada. Naramdaman ni Yu Shangrong ang kakaibang enerhiya na naglalabas mula sa kanyang kaaway, at bahagyang ngumiti. Napaka-interesante. Ang mga agos ng sword forceful energy ay nabuo sa harap ni Yu Shangrong, umiikot sa longevity sword habang bumababa. Ito ay isang magaan na pagsusuri lamang, hindi malakas ang teknik ng espada. Ilang agos ng sword forceful energy ang nagkaisa papunta kay Zhang Yuanshan. Hindi gumalaw si Zhang Yuanshan. Tumama ang forceful energy sa kanyang katawan, pagkatapos ay nawala, hindi siya bumagsak. Mula sa kanyang mataas na posisyon, walang pakialam na sinabi ni Yu Shangrong, pangkukulam. Bahagyang visual trick. Naramdaman ni Zhang Yuanshan ang napakalaking enerhiya na naglalabas sa kanyang kalooban ngunit hindi pa rin kumikilos. Mayroon lamang siyang 2 o 3 pagkakataon para umatake. Kailangan niyang hintayin ang perpektong sandali para patayin si Yu Shangrong. Sana karapat-dapat ka sa espadang ito. Bahagyang hinaplos ni Yu Shangrong ang kanyang mga daliri sa paa, lumukso mula sa matayog na Green Jade Altar. Ang kanyang unang galaw ay, Snow over Tianshan, mula sa Return to the Homeland. Ang mismong hangin ay tila gumulo, at ang espada forceful energy ay nahulog na parang mga snowflake, walang katapusan at banayad, kasama ang longevity sword, lahat ay nakadirekta kay Zhang Yuanshan. Sa sandaling iyon, ang itim na enerhiya ay bumalot sa buong katawan ni Zhang Yuanshan. Ang madilim, parang usok na enerhiya ay umakyat sa kalangitan. Naramdaman ni Yu Shangrong ang malakas na sigla na nakatago sa loob ng itim na ulap. Bagaman nakaramdam siya ng bahagyang pag-aalinlangan, hindi siya nagpatagal. Sa halip, nag-concentrate siya sa pagbibigay ng kanyang atake. Sa isang iglap, nilusaw niya ang layo ng ilang daang metro. Isang saksak ng espada pasulong. Hindi umiwas si Zhang Yuanshan. Direktang tumagos ang espada sa kanyang puso. Kung ako iyon, nanlaki ang mga mata ni Zhang Yuanshan, kumalat ang mga ugat na dugo sa mga ito,
ngunit ngumiti siya habang itinaas ang kanyang mga palad. Isang alon ng kakaibang enerhiya ang paparating kay Yu Shangrong. 8-Leaf Avatar. Sumampa si Yu Shangrong sa kanyang gininto ang lotus. Mabilis na lumiliit ang avatar, pagkatapos ay bumaligtad ang gininto ang lotus. Lahat ng kakaibang enerhiya ay direktang lumapag sa gininto ang lotus avatar, at sa susunod na sandali, nawala ang avatar. Ganap na walang pinsala si Yu Shangrong. Tiningnan niya si Zhang Yuanshan, interesante. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Zhang Yuanshan, pagkatapos ay nanatili. Hindi siya mukhang nasisiyahan sa pag-ataking iyon. Minamaliit niya ang lakas ng sword demon na si Yu Shangrong. Interesante, marami na akong hinamon na eksperto mula sa lahat ng 9 provinces at karagatan. Kabilang sa kanila ang mga tunay na nagbabanta sa akin. Ikaw, isa ka sa kanila. Kung hindi dahil sa kanyang hindi mabilang na mga laban, kahit na bahagyang kapabayaan ay direktang tatamaan ang kakaibang enerhiya sa dibdib ni Yu Shangrong. Alam ng lahat na ang 100 Tribulation Insight Avatar ay may napakalakas na depensa. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang pinakamalakas na depensa ng 100 Tribulation Insight Avatar ay hindi sa katawan, kundi sa base ng gininto ang lotus. Hinaranggan ng gininto ang lotus ang pag-ataking iyon. Sinuntok ni Zhang Yuanshan ang kanyang dibdib ng isang matinding palad, pinilit na lumabas ang Longevity Sword. Hinawakan niya ang Longevity Sword, bumuo ng palm blade sa kanyang kanang kamay, at matinding ibinaba. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Ang Longevity Sword ay napalipad, umiikot na parang windmill habang lumipad pabalik kay Yu Shangrong. Basagin ang espada ng walang gamit na kamay. Managinip ka na lang. Kung tutuusin, ang Longevity Sword ay isang top-tier heaven-grade weapon, at ang pagiging tugma nito kay Yu Shangrong ay matagal ng perpekto. Nakipagbanggaan ito sa hindi mabilang na mga sandata ng hindi kailanman nalalamangan, paano ito posibleng basagin ng isang walang kamay? Ang madilim na enerhiya ay bumalot kay Zhang Yuanshan. Sa mas malapit na pagsusuri, hindi ito tunay na itim, kundi isang malalim, halos itim na kulay ube, lubhang puro. Lahat ng halaman at puno sa loob ng ilang daang metro ay ganap na nalanta. Ngayon ay sigurado na si Yu Shangrong, ang katawan ni Zhang Yuanshan ay hindi na tao. Kung hindi, kahit hindi nakamamatay, ay lubhang mapipinsala siya. Ngunit malinaw na, hindi apektado si Zhang Yuanshan ng espada. Ang itim na enerhiya ay bumuo ng isang malaking bilog, bumabalot sa lahat sa loob ng ilang daang metro. Inactivate ni Yu Shangrong ang kanyang avatar, isang 10 metro na mataas na figure na halos kasing taas ng Green Jade Altar, na nagpahanga sa mga disipulo ng Underworld Sect. Nananatiling kalmado si Yu Shangrong, ang kanyang figure ay umakyat patungo sa kalangitan, huminto sa harap ng avatar. Pagkatapos ay dumating ang isang nakamamanghang eksena, ang mga braso ng avatar ay talagang nagsama-sama. Wala pang nakarinig na ang mga limbs ng isang avatar ay maaaring gumalaw ng malaya tulad ng sa tao. Ang Longevity Sword ay nababalot ng malakas na forceful energy, na bumubuo ng isang malaking sword-shaped forceful energy. Hinawakan ng avatar ang kanyang mga palad sa paligid ng sword forceful energy. Ang galaw na ito ay likha ko. Avatar at espada bilang isa, hindi pa nakaisip ng pangalan. Sa isang biglaang paghataw ng kanyang malalaking braso, ang higanting espada forceful energy ay bumagsak kay Zhang Yuanshan. Sa kritikal na sandali na iyon, biglang nagtapon ng lubad si Zhang Yuanshan, hinatak ang bangkay upang salubungin ng sword forceful energy. Biglang bumukas ang mga mata ng tuyong bangkay na iyon sa ere, nagpakawala ng nakakatakot na bagzo ng enerhiya. Kasabay nito, ulo pababa, paapataas, direktang nakipagbanggaan sa sword forceful energy. Mga idol, ikinalulungkot namin sabihin na dumating na tayo sa latest episode ng manhwa na ito. Hihintayin pa natin na lumabas ang next chapter bago natin maituloy ang kwentong ito. Sana po ay suportahan nyo parent, habang nag-aantay, baka may request akyong manhwa, i-recap natin.